Ikaw na isang sabungero. Nakatitiyak ka ba na lahat ng nakakasalamuha mo sa isang sabungan ay pawang mga normal na tao? Lahat ba ng mga ganadores na tandang ay pawang mga atletang tandang na hinahasa upang maging lubusang matapang at magaling sa gitna ng ruweda, kung saan madalas naglalaban ang dalawang tandang? O baka naman napaglaruan lamang din kayo ng inyong paningin at hindi nyo man lamang namamalayan ang mga elementong nakipaglaro at nakikihalubilo sa inyo. Hiyawan ng sapula sa puti ang mga sabungero sa magkabilaan, manghang-mangha si Lito sa galing ng isang pamilyar na tandang. Isang tandang na kulay itim, may dalawang tahid ang paa, mabangis, bawat atake nito ay nakakapangilabot. Sobrang taas ng lipad at animoy hindi napapagod. Isang linggo na niya itong nasusubaybayan sa pintakasi sa baryong ito at walang palya. Ang mga kilos nito at pananalakay ay hindi nagbabago. Grabe naman talaga yung tandang na itim ng bagong salta dito sa ating baryo. Isang buwan pa lamang yan dito pero halos kilala na ng lahat ng mga sabongero. Oo, tama ka. Nag-iisang manok lang niya yan eh. Pero huling araw na, panalo pa rin. Nakakalawang sabak pa nga yan lagi ah. Abay siguro'y may tangan talagang mutyayang si Mang Olek na yan. Mga usapan ng mga sabongerong nasa harapan ni Lito. Si Lito na matagal nang naglalako ng alimango sa baryo Malsibog. Binatilyo pa lamang siya noon nang magsimulang pumuslit ang sabungan upang manood at kumuha ng kaalaman tungkol sa larong sabong. Tamang panonood lamang upang makakuha ng ideya. Ngayong 23 anyos na siya, medyo nakaipon na ng ideya. Ngunit hindi ganoon karami, lalo na't ideya pa lamang at wala pang karanasan sa pagsasabong. Sana magkaroon ako ng kanyang tandang balang araw. Isang napakagaling at napakatapang na tandang. Saka hindi natatalo at hindi napapagod. Hanya sa kanyang sarili. Sa mga narinig niya sa mga sabongerong nasa harapan niya, ay biglang nahatak ang kanyang atensyon ng sabongerong si Mang Olek. Lagi niya itong naririnig, isang estrangherong bagong salta sa kanilang bayan. Ngunit marami nang humahanga, bigla siyang nagka-interes. Kaibiganin niya kaya ang sinasabing may mutya bago siya sumabak sa pagiging sabongero ay kailangan niya munang siguraduhing magaling siyang kumilatis ng tandang. At para mangyari yun ay lalapit siya sa katulad nitong may ganadores ng tandang. Kinabukasan, maaga pa lamang ay naglako na siya ng kanyang panindang alimango. Ngunit ang balak niyang unang paglakuan ay si Mang Olek. Sariwang alimango na dala niya kaya tiyak na magugustuhan ito ng iniidolo niyang sabongero. Habang nasa bakuran siya ng bahay ni Mang Olek, ay ang una niyang hinanap ay ang tandang. Saan kaya ang tandang na yun? Bakit kaya wala rito? Tanong niya sa kanyang isipan. Habang humahaba na ang leeg niya kakahanap ng ganadores na tandang na siyang hinahangaan niya kapag pumupunta ng sabungan at naroon din si Mang Olek. Naisipan na lamang niyang mangapit bahay nang hindi niya mahanap ang tandang. Tao po! Tao po! Tawag niya. Isang dalaga ang sumilip. Mukhang mahihain dahil nagtago agad nang makita siya. Panganay malamang ni Mang Olek at sa utak niya yon. Matagal ito sa loob. Mataman lamang siyang naghintay. Maya-maya pa'y lumabas na ito't nakayuko. Maria Clara ang pananamit. Bakit parang galing pa sa 1920s tong babaeng to? Hindi ba ito lumuluwas ng bayan? Hindi yata nito alam na 2005 na ngayon. Nako, masyadong istrikto itong si Mang Olek sa anak niya. Sambit ulit niya sa kanyang isipan. Ano po ang kailangan nila? Pakibilisan lang kasi magagalit si... Magandang umaga, Binibini. Nandyan ba ang Tatay Olek nyo? May kailangan ka ba sa kanya? Baka pwedeng sabihin mo na lamang at maipaubot ko sa kanya. Oo, sana. Ipakausap mo naman ako. Saglit lamang. Siya lang ang kakausapin ko kung maaari. Tahimik itong tumalikod pabalik sa loob ng bahay nito. Ilang sandali pang lumipas at lumabas na rin si Mang Olek.
Pulang-pula ang mga mata at tila walang tulog, nakakaidlip pa lamang. Mukhang kulang yata kayo sa pahinga, Mang Oleg. Pasensya na po sa abala. Ano bang kailangan mo? Bakit ako pa talaga ang pinatawag mo? Kasi kako baka magustuhan niyo po itong pang-ulam na dala ko. Heto po. Wika niya sabay bukas ng takip ng kanyang balde. Napatras itong bigla na tila ba natatakot. Nanlilisik ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Nananadya ka ba? Pinatawag mo ako dahil lang dyan. Ilayo mo sa bahay ko yan. Kahit kailan na hindi ako bibili niyan. Ilayo mo yan. Galit na singhal pa nito. Taranta niyang tinakpan ito kaya biglang kumalma ang kaharap niyang si Mang Oleg. Hindi niya maintindihan kung bakit galit at takot ang reaksyon nito nang makitang mga alimango niyang dala. Gayunpaman kailangan niyang humingi ng paumanhin. Pasensya na po, Mang Oleg. Hindi ko alam na ayaw niyo po pala ng alimango. Umalis ka na. Hindi ako bibili niyan. Narinig mo naman, hindi ba? Paulit-ulit na lang. Sandali po, Mang Oleg. May itatanong lang po ako. Ano na naman ba yon? Ang totoo niyan idolo talaga kita. Ikaw na ang pinakamagaling na sabongerong nakilala ko. Ang sabi ng karamihan may tangan ka raw na mutya. Anong mutya po bang meron kayo, Mang Oleg? May tangan man ako, wala. Wala kang pakialam. Umalis ka na bago pa maubos ang pasensya ko. Umalis ka na! Bulyaw nito. Kumikibot-kibot ang kanyang bibig habang naglalakad papalayo. Dismayado siya sa naging ugali ni Mang Oleg. Kung siyang may ganoong tandang, hindi siya magiging madamot at mayabang. Sasabihin niya ang sikreto ng isang ganadores na tandang nang sa gayon ay marami ang magkaroon ng ganoong uri ng alaga. Ang sungit naman, ang ganda pa naman ng anak. Sayang. Anya ngunit wala siyang magawa kundi lisanin ng tuluyan ng lugar. Napagtanto niyang hindi nakakatuwa ang ugali ng sabongerong gusto niyang hangaan. Nawala bigla ang paghanga niyang yon. Wag na lang pala. Di na kita hangaan, Mang Oleg. Hanya sa kanyang isipan. Makalipas ang ilang beses na pamumuslit sa mga sabungan nagka-interes na rin siya ng tuluyan sa pag-aalaga ng tandang. Ano yan, Lito? Saan galing ang tandang na yan? Abay ayos to Mestizo. Puna ng ama niyang si Mang Lekoy, isang 49 anyos at isang byudo, mahigit dekada na. Binenta ni Lolo Chopilo sa kabilang baryo, tay. Mura niyang binenta. May ipon naman ako sa mga kinikita ko sa paglalako ng alimango. Binawasan ko na lang, sayang Malapit na ang pista dito sa ating baryo, baka makaswerte at manalo pa ako kapag sinabong ko to. Nako, bakit bigla ka namang nahilig sa sabong, anak? Baka naman maadik ka dyan, Lito, sinasabi ko sa'yo. Paalala ni Mang Lekoy sa kanya. Minsan lang to, tay, hindi ko po gagawin bisyo. Libangan lang, pangako po yan. Sigurado yan Hindi naman kita pinapangunahan sa buhay, Lito. Binata ka na at may sariling pag-iisip. Kaya lamang mahirap malulong sa bisyo. Sayang ang kasipagan mong yan kung dun lang din ang patutunguhan. Kita mo naman siguro ako, hindi ba? Huwag mo nang sundan pa ang daang tinahak ko. Kung nag-iisip lamang ako ng tama noong kabinataan ko edi sana napag-aral ko kayo ng tama. Professional na sana kayo ngayon at hindi maglalako ng alimango at mangingisda. Ay sus, ang drama mo naman ngayon, tay. O heto, pambili ng pagkain natin. Alam ko na yan, kapag nagdadrama wala ka na naman pera. Loko to hindi anak, walang biro. Ang hirap talaga kapag nalulung ka na sa bisyo. Ang hirap ng magbago. Nagbago naman kayo, tay Oo, pero huli na ang lahat, anak. Kung kailan wala na ang inay nyo. Saka pa ako nagising. Ilang taong sakripisyo at pagtitiis sa akin bago namatay ang inyong ina. Marami ng taon ang nakaraan, tay. Napatawad na kita. Ang mahalaga ngayon naayos mo na ang inyong buhay. At sobrang swerte ko pa rin sa kabila ng lahat. Minahal pa rin ako ng aking mga anak. Mapait ang kanyang mga ngiti habang kaharap ang kanyang ama. Naalala niya ang napakabait at maintindihin niyang inay. Bago ito namatay 10 taon siya noon bilin nito na laging intindihin ng ama dahil darating ang araw na magbabago ito. At ang kamatayan ng ina na biglaan ang siyang naging daan. Masakit ngunit kailangan niyang magpatuloy sa buhay. Habang nilalaro ang kanyang tandang dumating naman ang kanyang tiyo Eman.
Tuwang-tuwa ito nang makita ang tandang niya. Sa'yo yan, Toy. Opo, Tiyo, binili ko kanina. Ang ganda ng katawan, pwede na yatang pansabong. Matapang ba? Hindi ko po alam. Ihanap po natin ang kalaban, Tiyo. Subukan natin ang galing kung pwede na nga ba itong panabong. Halika, doon tayo sa bahay ni Mang Tikyo. Marami siyang manok panabong, susubukin natin yung tandang mo. Doon sana kay Mang Olek yung magaling na sabongero. Nako, talaga naman. Hindi matalo-talo yung tandang nun eh. Nako, nasaksihan mo rin pala yung tandang ng sabongerong yon. Hindi matalo-talo eh. Nag-iisa lamang ang tandang na yon pero walang kapaguran sa araw-araw na laban. Saka yung si Mang Olek, napaka-misteryoso. Para bang may tinatago. Masungit ka mo. Naku, galing ako sa bahay nun. Magtatanong lang naman sana ako ng kaunting ideya. Abay, kung manlisik yung mga mata parang halimaw. Pinabentahan ko lang naman ng alimango. Kung pagtabo yan parang hindi tao. Ikaw talaga Toy, huwag mo nang uulitin yon. Hindi natin alam, bagong salta lang yan eh. Mamaya kriminal yan. Talagang pinuntahan mo pang liblib na bahay ng sabongerong yon para lamang sa ganyang bagay. Hindi na nga ako babalik dun, Tiyo. Ang pangit ng ugali nun eh. Sayang lang, ang ganda pa sana ng anak niya. Ay, wag mo nang pangarapin. Baka sa susunod na balik mo dun bugot na ang leeg mo sa sabongerong yon. Nako, delikado. Natigil ang kanilang usapan nang nasa harapan na sila ng bahay ni Mang Tikyo. Tamang-tama't saktong nasa bakuran ito at iniinsayo ang mga alaga. Pinainom ng bitamina at mga gamot na itinurok sa katawan nito upang mas lalong lumakas pa ang kanyang alagang tandang. Yun, nakita ko rin kung anong bagay ang nagpapalakas ng iyong tandang panabong, Mang Tikyo. Oy, Eman, dito, bakit napadalaw kayo? Ano yung hawak niyong tandang, binebenta ba yan? Hindi po, Mang Tikyo. Kabibili lamang din ni Lito ng kanyang tandang kaya narito kami upang subukin sana sa tandang ninyo. Kung gaano katapang ito at nang maisali na rin sa sabong. Ay, sus, yan lang pala eh. Mamili kayo kung saan dyan sa 10 tandang ko. Yang si Ogis, ang puting tandang ko, ganadores yan. Subukin nyo ang galing niyan. Ang astig ng mga tandang nyo, Mang Tikyo. Ano yung itinuturok nyo sa katawan ng tandang nyo? Droga po ba? Anong droga? Yung ginagamit ng tao? Nakung bata ka, mamamatay yata ang tandang na yan dun eh. Droga din yan pero parang bitamina yan ng mga tandang. Para maging maliksi at lumakas pang tandang. Para maging magana palagi sa labanan. Yan pala ang sikreto ng mga tandang nyo, Mang Tikyo. Ay oo, Eman, sa totoo lamang nagtataka talaga ako sa bagong saltang sabongero do sa kabilang baryo. Sa tagal ko na kasing naging sabongero sa bayang ito, ngayon lang may nakatalo ng tandang ko. 2 tandang ko na magkasunod na nilaban, nabihag ng Olek na yon. Mga ganadores yung tandang kong yon eh. Yung tandang niya'y parang hindi normal eh. O diba, talagang naging biglang tanyag yung Mang Olek na yan sa ating baryo. Yung manok niya isa lamang araw-araw nilalaban. Walang ganon. Ang tandang kahit mga alaga yan tulad din yan ng tao. Sumasakit ang katawan, napapagod. Kaya lamang yung sa kanya'y ewan, hindi ko maintindihan. Yung mga tandang ko na pagkatatapang bigla na lamang natatakot sa tandang niya. Kahit kaninong tandang hindi inuurungan yung mga alaga ko Hala, napansin ko din yan Napansin ko nga yan. Ang mga kumakalaban sa tandang ni Mang Olek, wari natatakot sa tandang niya. Malalaman ko rin kung ano ang sikreto ng taong yan. Malalaman ko rin ang lahat. Humanda siya sa akin. Lalabas din ang pagiging mandaraya ng taong yan. Tulalang sambit ni Mang Tikyo. Habang nag-iinsayo ang kanilang mga tandang, ay walang ibang naging usapan kundi si Mang Olek lamang at ang alaga nitong tandang. Bagay na nais nilang tuklasin bilang isa itong banta sa kanilang bayan. Makalipas lamang ang 1 buwan, hindi pa man sila tapos solusyonan ang misteryo sa buhay ni Mang Olek, ay panibagong estranghero na naman ang dumating sa kanilang lugar. Si Gaston, isang binatang edad 25. Medyo kaidaran lamang ito ni Lito at Eman. Pista noon sa kanilang baryo at unang araw ng sabong, sabik na sabik ang magtiyo. Bitbit ang kanilang alagang tandang. Kinakabahan si Lito habang papalapit sa sabungan.
Unang araw ay susubukan niyang ilaban ang kanyang tandang. Hindi kaya sayang ang pera natin dito? Saka itong alaga ko baka hindi na natin may uwi pa. Ano ba naman yan kung ano-anong nasa isip mo, Lito? Huwag kang negatibo. Paano ka mananalo kung sa daan pa lamang nararamdaman na ng tandang mo na wala kang tiwala sa kanya? Abay kahit hayop lamang ito'y hindi mo sigurado. Mali mo may pakiramdam din talaga to. Kausapin mo siya, sabihin mo na ipanalo niya tayo sa laban. At ginawa mo pa talaga akong baliw, Tiyo. Ikaw na lang kaya ang kumausap. Hayop naman. Manahimik ka na nga lang kung saan na napunta tong usapan natin eh. Tiyo naman kasi. Alam naman natin pareho na sugal ito, hindi ba? Kaya walang kasiguraduhan. Pero isa lang ang ilalagay ko sa kokote ko. Ngayon lang to. Manalo matalo. Bukas hindi na ako pupusta pa. Manonood na lamang ako at maglilibang. Tinawanan lamang siya ng kanyang tiyo Eman. Halatang bagong-bago at walang karanasan sa sabong. Pagdating sa sabungan ay kinuha agad ng mananari ang tandang. Nakalista agad ito sa hanay ng mga ilalaban. Makakalaban mo nga pala ngayon yung bagong salta ulit sa baryo. Tatawagin na lamang mamaya ang pangalan mo kapag ilalaban na yung tandang mo. Wika ng sentensyador. May bagong salta na naman dito sa ating baryo. Meron, dito mismo sa ating baryo, kapitbahay ni Chopilo. Yung lumang bahay niya, yun ang bahay ngayon ni Gaston. Kaya naman pala. Malinis na ang bakuran at nakabukas na ang pinto at mga bintana. May tao na pala dun sa loob. Sana pala nangapit bahay ako kanina. Napagbentahan ko sana kanina ng alimango. Magiging magkaibigan pa kami. O siya, maganda ka. Pangatlo sa hanay ang tandang ninyo. Wikang muli ng sentensyador. Sige po, dito lang po kami sa banda ng Tiyo Eman ko. Narinig mo ba yun, Tiyo Eman? Ang daming bago sa lugar natin. Padami ng padami ang tao dito sa atin eh. Siyempre, sa mura ba naman ang mga bilihin dito? Tahimik pa. Nagbabayanihan ng mga tao. Saka walang magnanakaw dito Maliban lang sa aswang na yan na laging nananalasa sa gabi. Sinabi mo pa, Tiyo. Pero mas lalong tumindi nitong mga nakaraang linggo, hindi ba? Halos linggo-linggong may nawawalang sanggol. Pansin ko nga din, baka bagong panganak ang aswang. Kaya laging gutom. Tiyo naman, kalokohan naman niyang sayo eh. Hindi seryoso ko. Kapag ang babae naman talaga'y bagong panganak ay laging gutom yan. Bakit? Nakita mo na ba ang aswang? Babae ba siya? Hindi rin. Abay ewan. Nailing na lamang siya at natawa sa tura ng Tiyo Eman. Habang naghihintay ay hinanap niya sa kanyang mga mata ang kanyang magiging kalaban. Walang ibang nakakuha ng kanyang atensyon kundi si Mang Olek. Hindi na talaga ito magpapahuli kapag sabungan. At halos lahat ng mga taga-baryo, kilala at hinahangaan ito. Ilang sandali pa'y tinawag na ang unang tandang na maglalaban. Kay Mang Olek at Mang Tikyo, maingay ang loob ng sabungan, kanya-kanyang saloobin at kanya-kanyang hinahangaan. Ito, matinding laban to Tama ka dyan, Tiyo Eman. Ang astig ng mga labanan ngayon ang daming mga sabungero at Kristo. Iba talaga ang hatid ng kapistahan sa baryo. Sinabi mo pa, Tiyo. Ayan na, Tiyo. Tignan mo ang tandang ni Mang Olek. Kakaiba talaga yan. Parang inaakit ang tandang ng kalaban. Oo, kakaiba ang atake. Tugon naman ni Eman. Ilang sandali pa'y nagsimula na itong maging mabangis. Tila napipilitan na lamang lumaban ng kaaway sa tandang ni Mang Olek. Napatulala na lamang si Mang Tikyo nang makita ang 2 beses na pagkakasaksak ng alaga ni Mang Olek sa tandang na matagal nang kilalang mahusay na sabongero sa kanilang baryo. Hindi man lamang yun napagandaan at diretso ang atake, maging ang pabagsak na tandang nito sa ruweda. Kita mo ba yun, Tiyo Eman? Grabe talagang tandang ni Mang Olek. Napakatindi. Tama ka, Lito. Parang hindi tunay na manok yan eh. Hoy, si Tiyo naman. Kung hindi tandang yan ano yan? Biro lang naman. Pero kita mo yung ngiti ni Mang Olek. Tingnan mo naman. Iba talaga ang ngiting panalo. Uwi ka ni Eman. Sobrang lawak ng ngiti ni Mang Olek habang hinahawakan ng tandang nito at ang bihag. Habang naglalaban ng mga sumunod na mga tandang sa gitna ng ruweda, ay ngising tagumpay si Mang Olek na hinahaplos ang alagang tandang na bitbit nito.
Tila kumikibot ang bibig nito. Isang matangkad na lalaki ang nasa tapat ni Mang Olek. Hindi kita ang kabuuan ng buka dahil sa suot nitong damit sa ulo. Kulay pula at ginawang maskara sa muka. Tanging ang mga mata lamang ang makikita at titig na titig ito kay Mang Olek. Tila ba may galit ito sa kaharap dahil sa paraan ng pagtitig nito. Ilang sandali pa tinawag na ang kanyang pangalan. Hindi niya namalayan na tapos na ang paglalaban ng mga tandang. Ang kanyang tandang na ang sumunod na isasalang sa ruweda. Nagulat siya dahil sa kaninang kaharap na lalaking may takip ng damit ang muka ang siyang magiging kalaban niya. Ito ang may-ari ng tandang nakakalabanin ng kanyang alaga. Ito pala si Gaston, matangkad malaki pang katawan. Nakakatakot naman, parang bouncer sa club. Sambit ni Lito. Pagkalapag pa lamang ng kanyang tandang ay hindi mabilang nakalabog na sa kanyang dibdib. Bungad pa lamang ng laban ay ramdam na niyang talo ang tandang niya. Natamaan ng tari ng kanyang tandang. Ang tandang ng kalaban ngunit hindi man lamang yon tinablan. Nakita ko yun Anong uri na naman ito ng tandang? Hanya't kitang-kita niya. Tila hindi tinatablan ng tandang ng kalaban. Kaya naman ilang sandali lamang sa ruweda ang kanyang alagay bumulagta na. Talo ang 500 logro niya sa kanyang nag-iisang tandang. Napakamalas naman, Tiyo Eman. Wala talaga akong swerte pagdating sa sabong. Maglalako na lang talaga ako ng alimango habang buhay. Hiraulo ka talaga, Lito. Bilog ang mundo, no? Kung hindi man ngayon na swerte natin, mali mo. Kung sa susunod na pagkakataon. Ano ba yan, Tiyo? Parang tuturuan mo pa talaga ako maging sugarol Pero nakita mo naman yung kanina. Ang tandang ng kalaban. Hindi tinatablan ng tari. Hindi kasi tinamaan, nagpapatawa ka talaga. Saka hindi ganun ang ibig kong sabihin. Ang sa akin lang naman ay huwag kang panghinaan. Kung may mga bagay kang gustong mangyari, ngunit hindi agad nakukuha. Sabi sa Ecclesiastes 1, lahat ng bagay ay may nakalaan na panahon. Hala ka, Tiyo, galing sa sabungan napunta sa pagiging misyonaryo. Ang galing Loko ka talagang bata ka. Dito ka sa tabi ko. Manonood pa tayo ng mga susunod na laban. Uwi ka ng Tiyo Eman niya. 3 magkasunod na labanan ng tandang. Pagkatapos noon ay ang tandang ni Mang Olek at ang binatang si Gaston na ang sumunod na naglaban. Ayos to, parehong may magaling na tandang. Di kitan sigurado ang laban. Oo nga, Lito, matinding laban ito. Sayang wala na tayong pera, pupusta sana tayo Kaya nga, Tiyo Eman, kaninong tandang kaya? Dito ako kay Gaston, nakita ko ang galing ng tandang niya sa labanan Wala nang pera-pera. Tayong 2 na lamang ang magpustahan. Sige ba, dito ako kay Mang Olek. Subok na ito, nag-iisang tandang niya Ilang panalo na ito, kaya tiyak na walastik yung tandang ng bagong saltang yan. Sagot naman ni Eman. Umpisa pa lamang yan tindi na ng labanan. Parehong magaling sa salpukan, parehong magaling umilag, at parehong tila hindi napapagod sa laban. Mga ordinaryong tandang pa ba itong naglalaban na to? Baka nilalamat lang tayo. Mukhang hindi naman mga tandang to Kagagaling lumaban. Parang mga kabalyero sa labanan. Parehong hindi napapagod at ang gagaling magsiilag. Parang nag-iispadahan lamang ng tari Anong mga kabalyero sa labanan? Kakapanood mo lamang yan ang Helen and Troy Pero oo, nag-iispadahan sila ng tari. Kakaibang laban talaga. Yung mga bituka ko yung kumakalam Paano ba yan? Sinabi mo pa. Baka bukas pa matatapos ang espadahan ng mga yan Matulog na muna tayo. Tawanan na lamang silang pareho sa sinabi ni Eman. Ngunit pareho ang reaksyon ng biglang matamaan ng tari ng tandang ni Gaston, ang alaga ni Mang Olek. Ayun na, talo ka na, Tiyo Eman. Bakit ako? Si Mang Olek, sa kanya yan Wala naman akong pera. Masama ang tingin sa kanila ni Mang Olek na marinig ang kanilang iringan. Nilapitan nito ang alaga nito. Galit na galit at hindi makapaniwala. Muli na naman niyang nasaksiyan ang panlilisik ng mga mata ni Mang Olek. Mapula, malalaki, halos dumuwa kapag nakatitig kaya hindi niya malabanan. Nakakatakot ang titig na yon. Paanong nangyari yun sa aking alaga? Ang bilis naman nun. Dinadaya niyo ba ako? Malinaw ang naging laban, Mang Olek. Parehong magaling ang inyong tandang pero sa huli,
Ang tandang mo ang bumagsak kaya magiging bihag na yan ni Gaston. Silang mga sabungero sa paligid nakita rin nilang laban. Walang daya rito. Hindi ako papayag manong sentensyador na mapunta sa ibang aking tandang. Akin ang tandang ko. Akin lamang. Abay Mang Olek, matagal ka naman na siguro dito sa sabong, hindi ba? Alam mo na kapag natalo ang tandang mo'y magiging bihag yan ng kalaban. Bibilhin ko na lang. Magkano ba ang benta mo sa bihag mong yan? Buhay pa naman yan. Aalagaan ko pa yan. Uwi ka ni Mang Olek habang nakatingala kay Gaston. Kinuha ni Gaston ang takip na pulang damit sa ulo nito. Ganun na lamang ang pamimilog ng mga mata ni Mang Olek. Tila ba kilala na nito si Gaston. Iyang tandang mo'y bihag ko na at ikinalulungkot ko na hindi ko ibebenta yan dahil gagawin ko yung pulutan mamayang gabi. Uwi ka ni Gaston. Ngunit halatang iniirita lamang ito ni Gaston. Biglang nataranta si Mang Olek nang sabihin niya yon. Malawak ang ngiti ng binata. Tila ba sinasadyang tuksoin o asarin ang kaharap na sabungero. Ibang klase ka rin Mang Olek. Hindi ko alam kung anong uri ng utak ang binuo at pinasok dyan sa ulo mo. O ngayon, sigurado namang may pagsisisi dyan sa sarili ninyo. Matinding pagtataka nasa isipan niya maging ng kanyang tiyo Eman. Nasa tabi sila ng mga ito kaya para silang mga usyoserong tsismoso na palipat-lipat ang mga mata sa dalawa. Biglang lumingon sa kanya si Gaston kaya pumormal ang mga kilos nito. Nagkunwaring hindi nakialam o nakichismis man lamang. Hoy ikaw! Kunwari ay hindi niya narinig kahit na alam niyang sa kanya nakatingin. Ay alam ko pang kanina ka pa nakikiusyoso. Kunin mo yung panalo ko. Sa'yo na yon. Hindi ko kailangan yon. Ay, teka, ako ba yon? Sabay kalabit niya sa balikat nito. Tumawa to sabay iling. Oo, ikaw. Nakatingin sa atin ng liamador kaya alam kong naririnig niya ako. Kunin mo doon ang pera. 1,000 lahat yon. Sa'yo na. Hindi ko kailangan yon. Naku, salamat Gaston na. Malaking halaga yon. Abay, mayaman ka pala. Aniya ngunit hindi na ito lumingon pa. Agad niyang kinuha ang panalo nito kasama ang kanyang tiyo Eman. Abot tenga ang kanilang mga ngiti habang pauwi ng kanilang tahanan. Buti na lang nabawi pa natin ang natalong pera. Paanong nabawi tiyo Eman? Eto, tig-500 tayo sa pera ni Gaston. E di bumalik lamang yung pinusta nating pera kanina. Wala na nga lang yung tandang. Ay oo, buti ka mo, galante yung taong yun. Biro mo sa atin ibinigay ang panalo. Buti na lamang tayo ang maswerteng nasa malapit. E de sa atin napunta ang biyaya. Minsan lang tayo naging tsismoso, nagkapera pa tayo, hindi ba? Iba rin. Oo nga pala. Hindi ba't wala siyang kasama sa kanyang bahay? Abay pagkalaking pulutan ng taong yun mamaya, sugurin kaya natin sa kanila. Hindi ba nakakahiya? Binigay na nga sa atin ang pera oh. Bakit naman? Totropahin naman natin yun eh. Mukha namang mabait. Galante yun kaya ayos maging kaibigan ng ganun. Tropahin ka dyan parang hindi naman halata. Pulutan at inumin lang talaga ang pakay mo, aminin mo na lang. Ito talaga, ayaw pang manahimik. O huli ka na, puntahan na lang natin. Tawanan silang muli habang patungo sa lumang bahay ni Mang Chopilo. Pagdating doon ay madilim na't isang nagliliwanag na lampara ang bumungad sa kanila. Tahimik, walang kausok-usok, walang amoy ng ginisang bawang para sa pulutang tandang. Hindi pa yata nakapagluto, paano yan? Nakakahiya naman. E di tayo ang magboluntaryo, halika na. Uwi ka ni Tiyo Eman. Agad itong nangapit bahay ngunit nasa bungad na ng pinto, namataan nila ang binata. May ginagamot na babae, isang babaeng pamilyar ang itsura. Pilit niyang inaalala kung saan niya nga ba ito nakita. Anong ginagawa niyo dito? Umalis na kayo at padilim na. Delikado. Galit na wika ni Gaston. Kako, wala kang kasama rito eh. Pwede mo kaming maging tropa. Kasabay sa inuman, kwentuhan, ganon. Kami na magluluto ng bihag mong tandang. Ayos ba yun? Masarap akong magluto. Sinabi ko bang kakatayin ko yung bihag kong tandang? Saka binigyan ko ba kayo ng permiso na pumunta rito? Pasensya na Gaston, natutuwa lang kami sa kabaitan mo eh. Saka hindi pa kami nakapagpasalamat sa pera kanina. Malaking bagay rin yung 1,000 pero binigay mo lang sa amin. Wala yun kaya umalis na kayo.
Hindi pa man sila nakakahakbang palayo nang biglang may bumagsak sa bubong ng bahay. Sa bigat ng bagay na yun ay halos masira ang lumang bubong ni Mang Chopilo. Sa gulat at takot nila imbis na lumayo, ay pumasok na sila sa bahay. Isarado niyo ang pinto! Bilisan niyo! Utos nito sabay sarado ng bintana. Galit si Gaston sa kanila dahil sa walang permiso nilang pagsugod. Gayunpaman ay hindi sila nito matiis. Agad nila itong sinunod. Teka, ano yun? Aswang ba yun? Tanong nila ito nang marinig ang mabangis na huni ng tila bakikik din pero kakaiba. Gagi, aswang nga yan. Bakit ang agang manalakay? Saka parang may galit. Biglang napatitig siya sa babaeng nakahiga. May sugat ito sa magkabilang balikat. Parang may tama ng saksak. Namumukan ko siya. Sandali. Magkakilala ba kayo ni Mang Olek? Bakit nasa iyo ang kanyang anak? Tanong niya sa binata nang maging pamilyar ang mukha ng dalaga. Naghatinginan ng babae at si Gaston habang mabangis pa rin ang nilalang na nasa bubungan. Hindi siya anak ni Mang Olek. Hindi mangyayari yon. Hindi. Bakit nakatira sa bahay niya? Hindi ako nagkakamali. Siya yun. Nakausap ko pa nga siya eh. Si Omita ay isang diwata ng talon. Si Mang Olek ay isa ring hari ng mga aswang ng talon na nagkukunwaring tao. Nagkunwari si Mang Olek na isang albularyo, ang unang katawan ng matanda na naging biktima niya matapos sipsipin ang dugo nito. Ang siyang ginaya niyang muka. Biglayang nawala ng tugisin ko sa aming baryo. Yun pala dito ang punteriya niya. Teka lang, hindi ko maintindihan. Magulo eh. Gaston, bakit nandito siya? Bakit nasa iyo si Omita? Unang ipinagtataka ko talaga yan eh. Sapagkat si Omita ay ginagamitan ni Mang Olek ng itim na mahika. Binura ang kanyang isipan. Ginagawa siyang tandang kapag may sabong. Upang mailaban sa mga kawawa at walang kalaban labang mga tandang. Ang mga bihag ni Mang Olek ang siyang nagiging pagkain ng aswang sa araw-araw na yon. Ang ilang hibla ng gintong buhok ni Omita ay nasa akin. Iyon na nagpabalik ng kanyang alaala. Iyon ang itinali ko sa kanyang leeg kaya malinaw na niyang naaalala ngayon ang lahat. Ang gulo naman, bakit niya nagawa sa pobreng diwata na gamitan ng itim na mahika? Dahil kalaban nila ang angkan ni Omita, ang talon na may ibinaong isang kaban na ginto. Pilit nilang inaangkin yon, yang hari ng mga aswang sa malaking talon. Habang patuloy ang pagkukwento ni Gaston, ay mas lalo lamang nagiging mabangis ang aswang sa ibabaw ng bubungan. Paano ba to? Naiipit pala tayo sa labanan ng mga aswang. Reklamo naman ni Eman. Anong labanan ng mga aswang? Mukha ba akong aswang? Bakit hindi ka ba aswang? Albularyo ako, Eman. Antingero rin. Si Omita ay gabay ko na biglang ninakaw sa akin ni Mang Olek. Nalaman ko lamang din itong huli. Nagtanong-tanong ako sa mga elementong nakapaligid sa talong yon nang hindi na nagparamdam sa akin si Omita. Kung ganun, alam mo nang si Omita ang tandang. Mismo, nakausap ko siya nang hindi naiintindihan ng iba. At ang inilaban kong mutya sa kanya upang mabihag ko siya at maibalik sa akin ay ang mutya ng gabi. Hindi rin basta masugatan ang tandang ng kalaban ng tandang na may mutya ng gabi. Kaya yun na nagpatalo kay Omita at sa wakas nabihag ko na rin siya. Kaya naibalik na siya sa akin. Ay ewan, nakakapangilabot ka naman. Maging ikaw ay isang nakakatakot na albularyo din eh. Siguradong isa kang babaylan. Tama ka. Kaya kong gumawa ng kasamaan depende sa kumakalaban sa aking misyon. Galit pang wika ni Gaston. Napayuko ito sa silong nang marinig na tila ba nasa silong na ang nilalang. Nasira niya na ang kapangyarihang hinarang ko. Kaya maganda kayo. Maaari niya tayong sugurin kapag nakakuha siya ng pagkakataon. Wika pa ng binata. Sinilip niya ang mukha ng nilalang. Sobrang pangit ng mukha nito. Parang syokoy. Parang palikpik mula ulo hanggang buntot. May manipis na pakpak. Masyadong masangsang ang amoy. Hindi niya kita ang kabuuan nito. Kaya hindi niya gaanong may paliwanag ang itsura. Ganito ang amoy sa sabungan. Ang madalas na nirereklamo ng mga sabungero. Tiyak akong dahil yun kay Mang Olek. Oo, tama ka Lito. Dahil yan sa nababad sa tubig na galis niya, kaya sobrang sangsang. Wika pa ni Gaston.
Sa katatanong nila hindi nila namalayan na ang mahahabang itim na dila nitong biglang tumusok sa balikat ni Eman. Napahiyaw ang binata sa sobrang sakit. Hinihila pa ito ng aswang ng talon. Papalapit. Sumadsad sa sahig na kawayan si Eman. Mabilis itong hinila ni Gaston. Napahiyaw ito sa sakit na makawala sa matalim na dila ng aswang. Para yung espada sa sobrang talim. Hayop na aswang, mapapas lang din kita kahit gaano ko man kadulas. Sigaw ni Gaston. Bigla itong nagwala sa ilalim ng silong. Paikot-ikot muli sa buong bahay. Naghihintay ng pagkakataong umatake. Pasensya na Gaston, imbis na tumulong sa'yo'y naging pabigat pa ako. Hindi mo kasalanan, Umita. Saka hindi naman ibig sabihin na gabay kita'y ikaw ang laging poprotekta sa akin. Dapat din kitang protektahan. Kung nalaman ko lang na maaga, hindi sana umabot sa puntong ito na gawin kang alipin ang hari ng aswang na yon at gawing isang panabong panlaban sa mga normal na tandang. Pinaglaruan ka ng hayop na yon. Grabe pala Gaston, para ako nasa isang panaginip. Malino ko nakakasama ang isang diwata tapos ang antingero na siyang pinaggagabayan ng isang diwata, ang astig. Hindi ito nalalayo sa pelikulang Ang Panday. Tama ng biro na yan, Lito. Maganda ka't baka ikaw naman ang atakihin ng aswang na yan. Mapanganib ang sugat ng dila niya. Teka, mapanganib, mamatay na ba ako nito? O di kaya mahawahan ng pagiging aswang ng haring yon? Nag-aalalang tanong ni Eman. Pero magtiis ka at hindi ka patutulugin ang sugat na yan. Pandamay hayop na aswang na yan. Kapag nahuli kita, lilitsunin kita at papakain sa taong bayan. Sambit pa ni Lito. Biglang muling lumusot ang mahabang dila nito sa butas ng dingding na sawali. Umilag ka, Lito! Sigaw ni Gaston. Kasabay ng sigaw nito ay ang pagyuko niya. Agad na pinagtataga iyon ni Gaston gamit ang mahabang espada na galing sa kanyang lolo na isang panday. Nababad yon sa apog at asin, kaya nang matamaan ng dila nitong napakanipis at napakahabay diretso ang pagkaputol nito. Parang agila ang hiyaw ng aswang, bumulosok yon pa itaas, naiwan ng mahabang dila na kulay itim. Parang ahas na nasasaktan at paikot-ikot sa sahig, para itong lintana na iiwan ng madulas na likido sa sahig na kawayan. Habang unti-unting lumiliit at naguhugis normal na parang sa dila ng tao ngunit napakaitim. Nakakadiri naman, ang baho! Reklamo ni Lito. Nasusuka siya sa lansa at amoy bulok galing sa naiwang dila ng aswang. Huwag kang lumapit, Lito. Mukhang hindi magandang bagay ang matalsikan ng kanyang laway. Anong ibig mong sabihin, Gaston? Nilingon nito si Eman, nangihina at magkukulay ng itim. May iilang galis na parang sa aswang ng talon. Napadikit na lamang si Lito nang makita ang kalagayan ng tiyuhin. Porbida, ano yan? Anong nangyayari sa iyo, Tiyo Eman? Nahubahan na siya ng pagiging aswang. Hindi magandang senyalis to. Mukhang hindi rin ito nadiskubre ni Mang Olek dahil kung alam niyang bagay na ito, edi sana'y matagal na siyang nananalas at nagpaparami. Saad ni Gaston. Agad nitong kinuha ang bote na may asin at apog. Binuhusan ng naiwang dilat ang basang likido. Umusok yun at mas nakakadiri pa ang amoy. Ngunit kalaunan ay natunaw rin yon. Anong bagay ba yan? Pwede malamang yan kay Eman. Kapag ibinuhos ko ito sa sugat ni Eman, tiyak na uubusing lusawin nito ang katawan niya. Sagradong asin at apog na inusalan ng matinding kapangyarihan na pumuksa sa masasamang nilalang. Ito ang panlaban ko sa mga kampo ng kadiliman. Hindi naman masamang nilalang ang Tiyo Tao siya. Ikinalulungkot ko Lito. Nahawaan ng katawan at pagkatao niya ng pagiging aswang ng talon. Isa na siyang nilalang ng dilim ngayon. Ano? Nilalang ng dilim ang Tiyo Eman ko. Mabait naman ng Tiyo Hindi na siya ang nagkokontrol ng sarili niya. May kampo ng kadiliman ng sumakop sa kanyang pagkatao. Kawawa naman ng Tiyo Eman. Kung ganun, wag mong buhusan. Maawa ka sa tiyo ko. Mga taong bayan ang kawawa kapag hindi siya napuksa ngayon. Marami ang magiging biktima niya kung sakali. Lintik naman, paano ba kami napunta sa ganitong sitwasyon? Hindi nyo na masiguro kung masisisi.
Ito ang asin at apog. Nasa kamay mo ang desisyon. Kapag bibigyan mo ng pagkakataon na mamiktima ang iyong Tiyo Eman, mas lalong magkakaroon tayo ng problema. Gamitin mo ang isip mo, Lito. Huwag puso. Masyadong maraming nalilinlang dahil pinaiira lang damdamin kaysa isipan. Biglang pumatak ang mga luha sa mga mata niya. Si Tiyo Eman lamang niya ang kanyang naging barkada simulat sa pool. Ito ang laging karamay niya sa lahat ng bagay. Dahil lamang sa pagkakamaling gawing tropa ang isang estranghero sa kanilang baryo, biglang nagbago ang lahat. Hindi rin niya masisisi si Gaston. Tama ito, sila ang pumasok sa magulong mundo nito. Hindi sila inimbita at silang nagkusa. Pamangkin, tulungan mo naman ako, parang awa mo na. Huwag kang papaloko dito. Hindi na utak ng Tiyo Eman mo ang gumagana. Nililinlang ka lang niya. Gaston, tiyo ko yan. Kaninang hindi pa kontrolado ng halimaw ang katawan niya. Pero ngayon tuluyan ng nilamon ng galis ng asubang ng talon ng kanyang buong katawan. Wala nang eman sa loob ng katawang yan. Kaisipan na ng kampo ng bumabalot dyan kaya maghanda ka. Saktong pagkauwi ka nito'y biglang lumabas ang mahabang dila nito. Parang lubid sa haba. Siya dapat ang nais puluputan at hilahin ngunit mabilis na nasangga ng balikat ni Gaston na may suot na makapal na jacket na kulay itim. Gawa yun sa balat ng buwaya. Puputulin sana yun ni Gaston gamit muli ang espada. Subalit mabilis na kinalas at itinagong muli ang dila. Hindi nila napagandaan ang pagtalon nito sa bintana. Nang labasin nila ito'y wala na. Tuluyan na itong naglaho. Nasaan na yun? Yari na, marami na namang inosente ang madadamay dahil sa ating kapabayaan. Kasalanan ko yata ang bagal kong kumilos. Pasensya na, Gaston, kung sana kaya ko nang lumaban. Ano ka ba, Umita? Magpahinga ka lang dyan, matatapos din ito. Paano ko ba ikukwento sa kanilang nangyari kay Tiyo Eman? Wala kang ikukwento, mas mainam na sabihin mong nawawala at wala kang ideya. Huwag mo nang ikakalat ang ganitong pangyayari. Tinatakot natin ang mga tao. Di mas marami pang magiging biktima dahil sa hindi sila handa. Hindi may pinta ang mukha niya nang sinabi yon kay Gaston. Kung may babalik lamang niya ang lahat ay mas minabuti na lamang sana nilang umuwi. Hindi sana nauwi sa bangungot ang lahat. Nagpaalam siyang umuwi at mabigat ang loob, katawan. Aalis na ako, hahanapin ko sila. Sa tingin mo ba'y may laban ka kapag nakasalubong mo mga yon? Hindi lang isang asubang ng talon ng nagkakatawang tao. Dalawa. At patuloy ang pananalasa nila ngayong gabi. Ang mabuti pa'y matulog ka na rito. Bukas ka na uuwi. Paano na bukas? Matutulog ang halimaw sa kalooban ni Eman. Magkukunwari siyang mabait na nilalang sa araw. Uuwi siya sa pamilya ngunit iyon ang pagandaan mo. Oras na mahawahan ng laway niya ang buong pamilya, mas kakalat ang aswang. Mas dadami ang masasamang nilalang na paikot-ikot sa kadiliman ng gabi upang mamiktima ng maraming inosenteng buhay. Hindi natin sila tutugisin ngayon. Bukas na, 3:00 ng madaling araw tayo maghahanap. Nasa ganun ay kasama natin si Umita. Bukas magaling na siya. Naipahinga na niya ang kanyang katawan. Isa pa'y may kakayahan si Umita na maramdaman kung nasaan ang presensya ng mga asubang ng talon. Kaya hindi tayo mahihirapan sa paghahanap. Isa pa'y pahina na ang lakas na mayroon sila sa ganyang oras dahil pa umaga na at sa ganun ay mas madali natin silang magagapi. Ganun po ba? Depende sa inyo, Gaston. Wika ni Lito. Wala siyang magawa kundi ang sundin ito. Si Gaston ang mas nakakaalam kaya kailangan niya itong pakinggan. Para na rin sa kanyang kaligtasan, magulo ang mundo, masyadong maraming pagsubok, ngunit masarap pa rin na namnamin ang buhay bilang isang tao. Iisa lamang ito kaya kailangan niyang ingatan. Hindi niya hahayaan na masayang ang buhay niya maging ang napakaraming pangarap na mayroon siya. Kawawa nga lamang ang kanyang Tiyo Eman. Sa milyong pag-iisip niya ay hindi pumasok ang ganitong pangyayari na hindi niya sukat akalaing magaganap sa kanilang buhay. Kinabukasan ay madaling araw pa lamang ay dinig na niya ang mga yapak sa sahig na kawayan. Bumangon agad siya at nagmadaling inayos ang sarili.
Alam niyang mag-uumpisa na ang misyon. Gabayan niyo po kami, Panginoon. Nagising yata kita, Lito. Ayos lang, Gaston. Maaga naman talaga akong nagigising sa bahay. Saka ewan ko rin kung nakatulog nga ba ako. Parang puro panaginip lamang ang pag-idlip ko eh. Nasaan na nga pala si Omita, ang gabay mong diwata? Tanong niya nang makitang wala na ito sa hinihigaan nito. Hindi niya naramdaman ang mga yapak at pagkilos nito. Gayong kay Gaston ay mabilis naman siyang nagising. Nandito ako, Lito. Kailangan na nating gumayak upang tugisin ang hari ng aswang ng talon. Magaling ka na ba, Omita? Paano ang sugat mo? Mabilis namang maghilom ang sugat ng kagaya ko. Nangihina lang talaga ako sa taglay ng mutya ng gabi. Gusto mo ba talagang sumama sa amin, Omita? Mabuti sa ganitong oras. Medyo pahina ng enerhiya nila. Pero ganoon pa rin at anyong halimaw pa rin sila. Kung sino lang mamaya ang maabutan, humihingi na ako ng paumanhin ngayon pa lamang, Lito. Hindi ko gugustuhin labanan siya kaso, madami ang magiging biktima niya kung hahayaan ko siyang mabuhay. Wala na akong magagawa pa. Kailangan kong tanggapin ng katotohanan, Gaston. Buong gabi ko nang pinagsisihan ito. Huli man ang lahat para kay Tio Eman. Hindi pa huli para maituwid ko ang pagkakamali. Kung ganun bilisan na natin. Kailangan nating may maabutan isa man sa kanila. Agad silang bumaba ng bahay. Suot ang proteksyon upang hindi madaling maatake ng nilalang. Sa itong mutya ng gabi, mabisa ito. Hindi ka kaya matusok ng kanyang dila. Takot din siyang masugatan ka. Tiyak na mangangati ang dila niya dahilan ng pamamaga. Iwasan mong mapasukan ng laway ang iyong mga mata, bibig at tainga. Kung hindi ay magiging katulad ka ni Eman. Salamat sa pagpapaalala sa akin, Gaston. Pananagutan na kita. Ngayon pumasok ka sa buhay ko, hindi ka na rin makakalabas ng hindi tiyak ang kaligtasan. Tiyak na tutugisin ka ni Mang Olek na yon. Higit na siyang matalino kaysa noong nasa talon lang siya. At sariling utak pa lamang niyang gumagana. Ngayong nasa kanya na ang utak ni Mang Olek, katawan at lahat, hindi niya hahayaang lalaganap sa baryong ito ang kanyang lihim. Dapat na nga yata siyang mamatay. Masyado na siyang perwisyo. Ang dami na niyang dinayang mga tao. Hindi lang tandang ang biktima niya. Ngayon ay napagtanto ko ng ang mga nawawalang bata at sanggol ay siya rin ang may pakana. Tiyak ako doon. Walang iba. Kaya si Eman man o si Mang Olek ang makaharap natin mamaya. Lakasan mo ang loob mo. Susubukan ko, Gaston. Bahala na. Gawin mo. Huwag mong subukan. Humugot siya ng maraming hangin sa dibdib. Wala siyang magawa kundi ang sumunod sa kagustuhan nitong gawin. Habang naglalakad ay biglang itinaas ni Omita ang kanyang kamay. Bakit? Anong meron, Omita? Alam ko na kung nasaan si Mang Olek. Doon tayo. Dalhin mo kami ron. Ipikit niyo ang inyong mga mata. Utos ng diwata. Ipinikit nila ng sabay ang kanilang mga mata. Pagmulat nila nasa isang lugar na sila. Isang nilalang ang nakatuwad. Naglulumikot ang matulis nitong buntot na kulay itim. Maging ang mga palikpik sa likod ay sumasabay sa galaw nito. Walang tainga. Diretso butas na para bang palaka. Ngunit kumukulubot yun at tila ba pinapakiramdaman ng paligid. Tila may naaamoy itong iba kaya binitiwan nito ang biktima nitong sanggol. Umikot ito diretso sa kanilang kinaroroonan. Nang mapagtanto nitong silang naroon ay bumukang napakalaking bibig nito na parang sa palaka. Bigla silang inatake ng mahaba at matulis na dilang kulay itim. Lumantad ang mga ngipin nitong matutulis na parang sa buwaya. Parang iyak ng agila ang huni nito kapag umaatake. Nakakatakot ngunit nilakasan niya ang kanyang loob. Lahat sila nailaga ng ataking yon ng nilalang. Itinaas nito ang kanyang kamay. May manipis na bakpak na parang balat ng paniki. Nakadikit sa kilikili papuntang daliri. Mga daliri at kamay na parang sa palaka. Ngunit ang mga kuko nito ay kulay itim at matutulis din na sobrang haba. Lumipad ito malapit sa kanila. Ganito pala ang aktwal na itsura ng aswang talon. Parang Shokoy na parang ewan. Mas pangit pa sa Shokoy at mas mabaho rin. Tama, Lito, at mag-ingat ka dahil masyadong mapanganib ang nilalang na yan.
Ilagan mo hanggat kaya mo, Lito. Oo, at mangangati siya kapag inatake ka niya sa mga mata at kung saan parte na may butas. Pero ang laway niya kakalat sa katawan mo. Alalahanin mong iyon ang maglalayo sa iyo, sa amin at sa mga kaanak mo, kaya mag-iingat ka. Oo, Omita. Ayan na ang buntot niya. Ilag! Sigaw ni Lito. Mabilis ang bawat galaw ng lahat. Nilipad ito ni Omita. Sinubukan putulin gamit ang espada nito. Ngunit mabilis ding iyong naitiklop ni Mang Olek. Nanlilisik ang mga mata. Humagikgik at naganda ng muling umatake. Sige lang, tanda. Ilagan mo lang ng ilagan. Matatapatan din kita't mahuhuli ko rin yung puso mo. Galit na sigaw ni Gaston. Sa pagkakataong yun ay panay ang hikab ni Lito. Kagigising lamang niya, subalit gusto na niyang matulog muli. Tinalaban ka ng itim na mahika ni Mang Olek. Haplusin ko ang mga mata mo nang sa gayon mawala ang antok mo na ipinakul niya sa iyo. Pagkatapos nitong haplosin ng mga mata niya, agad ding nawala ang kanyang antok. Hanip na aswang to. Antindi. Oo, kaya sa dibdib kanya pumukos. Huwag mo siyang titigan sa mga mata. Kaya kanyang kontrolin sa 1 segundo lamang. Umilag ka, Lito. Yung buntot niya. Inaatake ka. Sigaw ni Omita kaya mabilis siyang dumapa. Sinalubong ni Omita ang matalim at mahaba nitong buntot. Nakakulay ng dila nito. Gamit ang matalim na espada. Napahiyaw ng sobrang tinis ang matanda. Isang pagkakataon na kinuha ni Gaston. Agad nitong nilundagan ang dibdib ni Mang Olek. Itinarak ang mahabang espada na ibinabad sa asin at apog. Mas lalong lumakas sa matinis na huni nito. Mabuti na lamang at malayo sa kabayasnan. Kung nagkataon ay iyon ang magiging panggising ng mga taga-baryo Malsibog. Papalit-palit ang imahe nito kay Mang Olek tapos magiging halimaw. Unti-unting umuusok hanggang sa maging abo. Bago nagliwanag ay tuluyan nilang nagapi ang hari ng mga asubang ng talon. Ang galing yung dalawa, napaka-astig. Para talaga akong nanonood ng pelikula eh. Sobrang astig ng labanan. Ihanda mo na kamo ang inyong panyo. Para saan naman ang panyo? Si Eman, hindi ba't sanggan dikit kayo ng tiyuhin mong yon? Tiyak akong hindi matatapos ang araw at makikita natin siya. Biglang nalungkot ang kanyang ekspresyon. Naalala ang mga masasayang araw nila simula kabataan hanggang sa magbinata. Kung paano sila magkagusto sa iisang babae at kung paano magpakumbaba ang kanyang tiyo Eman. Wala na siyang magiging kabangayan ngayon. Baka pwedeng ipagpaliban na muna natin ang kay tiyo Eman. Ano? Hindi pwede. Delikado ang pamilya mo. Kapag mahawahan silang lahat, pasensyahan tayo Lito. Lahat sila'y tutugisin ko. Grabe naman yan, pati ang lolo sa sino ko, mag-uulyanin na yun eh. Kapag hinayaan mong mahawaan siya, wala na akong magagawa. Binalaan naman kita, hindi ba? Huwag mong pairalin ang puso mo, Lito. Ang puso ay talagang marupok, kaya utak ang gamitin mo. Mag-isip ka, Lito. Wala siyang magawa kundi ang puntahan ng bahay ng lolo sa sino niya. Saktong kagigising lamang ng kanyang lolo at nagsasalin pa ng ginawang kape mula sa termos. Nyako, pasok kayo apo. Ano't napaaga ang sugod mo? Sino ba yung kasama mo? Parang isang action star sa TV. Oo nga pala, ang tiyo Eman mo ba na sa inyo nakitulog? Napalingon siya sa kasamang si Omita at Gaston. Hindi niya alam kung paano ito sasagutin dahil tiyak na masasaktan ito kapag ikinuwento niya ang totoo. Matanda ng lolo sa sino niya, kaya tiyak siyang alam nito ang tungkol sa aswang ng talon. Lolo, mano po muna, saka magandang umaga. Ay hindi talaga nagbabago tong apo kong ito eh, ay kaawaan ka ng Diyos. Pumasok nga muna kayo. Salamat lolo, hali kayo Gaston, Omita, pasok kayo sa munting bahay ni lolo. Mano rin po lolo. Abay mabait na tao, kawaan ka ng Diyos. Antingero ka ano, yang medalyon mo pa lamang ay kilala ko yan. Opo lo, albularyo na rin. Iyon ang misyon ko sa mundong ito. Abay mabuti naman, hindi lahat pinagpala ng ganyang karunungan. Sinubukan ko yan noong kabataan ako'y abay kamuntik pa akong mabaliw. Hindi ko kinaya, masakit sa ulo.
Sabi naman kasi ng lolo ko noon kahit may dugo akong albularyo, kung hindi para sa akin ay hindi talaga. Mababaliw na lamang ako hindi ko pa rin yan napagana. Tama kayo lolo, hindi talaga ito pwedeng ipilit sa mga taong hindi niya linya ang pagiging albularyo. Sinabi mo pa, o siya, saan na si Omita? Mahiyain yata yun, tawagin mo apo. Natahimik si Gaston nang tanongin yon ng matanda. Mabilis naman niyang itinuro si Omita sa tabi ni Gaston. Ayan lolo hinahanap niyo pa si Omita. Malabo na ba talagang mata niyo? Saan dyan? Niloloko mo naman ako apo Malinaw ko nakikita si Gaston pero yung Omita. Walang Omita apo, ano ka ba? Hinahanap mo talaga si Omita lolo? Oo, sabi mo may kasama kayong Omita Tinawag mo yun kanina. Nagpapatawa ka ba lolo? Nasa harapan mo nga lang katabi ni Gaston. Alin ba pinagloloko mo talaga ako apo Po, hindi lolo Nasa harapan mo siya Giit niya sabay tingin kay Gaston at kay Omita. Napangiti na lamang ang mga ito habang nakatingin sa kanya. Pasensya na Gaston, mahilig talagang magbiro itong apo kong ito. Hindi ka na talaga nagbago apo. Mapagbiro ka pa rin hanggang ngayon. Lolo, hindi nga hindi to kalokohan. Totoo si Omita. Omita, sabihin mo, hindi ako nagbibiro, di ba? Pagsalita ka naman dyan, kanina ka patahimik Lito, walang kakayahan si Lolo Sosino na makita ako. Kaya kahit anong pilit mo, hindi talaga niya ako makikita. Ha? Hindi ka talaga nakikita ng lolo? Pambihira naman, para pala akong baliw nito Malayo sa kanyang dugong albularyo, kaya wala siyang kakayahan kahit maramdaman man lamang ang presensya ko. Pero hayaan mo, ako ang gagawa ng paraan mamaya para makita niya ako. Nasa akin naman ang susi. Ganyan naman pala, hindi mo naman sinabi sa akin kanina pa. Pili lang pala kaming nakakakita sa'yo. Iniisip tuloy ni lolo na nagloloko ko. Ayos ka lang ba apo? Mukhang nakakabahala na yung kinikilos mo hayaan mo na lo. Kalimutan mo na yon. Ay sus, sabi ko niya O siya, umupo na kayo. Ipagtitimpla ko kayo ng kape. 3 tasa lolo Kulang sa akin ang isa Uwi ka niya ngunit ang totoo'y para kay Omita ang 1 tasa. Hindi ka ba malalasing sa kape niya na po? Hindi lolo Sosino, nasanay na ako. Anya sabay kamot ng kanyang ulo. Biglang bumukas ang pinto at bumungad roon si Eman. Tay, magandang umaga. Sambit nitong lalapit sana kay lolo Sosino, ngunit mabilis din niya yung hinarang. Dumipa pa siya sa harapan ng lolo Sosino niya. Ops, teka, diyan ka lang. Ano ba naman yan Lito, para ka namang batang paslet? Oo nga naman pamangkin ko. Ayos ka lang ba? Malawak ang ngiti nitong nakipagtitigan sa kanya, ngunit napataras siya sa lolo Sosino niya nang makita ang halimaw na anyo nito sa balintataw nito mismo. Ayos ka lang ba pamangkin? Hindi. Halimaw ka, lumayas ka rito. Ayos ka lang ba apo? Hindi magandang biro yan. Tiyo Eman mo yan bakit mo pinapalayas? Bakit mo tinatawag na halimaw? Lolo, hindi na siya ang anak mo. Isang halimaw na ang nagmamay-ari ng kanyang katawan. Huwag kang lumapit sa kanya kung ayaw mong mahawahan kanya, lolo. Abay teka, bitiwan mo nga ako, Lito. Anong mahawahan bang sinasabi mo? Kahapon lang kayo mag-asama bakit ngayon biglang ganyan ka na sa kanya? Apo naman, may problema ka ba? Kung nag-away kayo ng tiyo mo, pag-usapan nyo. Nakakahiya naman sa harapan ng mga bisita nyo, Doon na lumapit si Gaston. Hawak ang espada na nakasukbit sa gilid gaya na pataras bigla si Eman. Mawalang galang na po lolo pero totoo ang sinasabi ng inyong apo. Hindi na yan ang karaniwang apo nyo. Nilamon na ng halimaw ang pagkatao niya. Naguguluhan ako sa inyo Ano bang mayroon? Anong meron kay Eman at parang ayaw na ayaw nyo sa kanya? Lito apo, mag-asama kayo ng tiyo Eman mo. Palagi, kaya kilala mo siya. Kilalang kilala mo ang tiyo Eman mo. Doon na siya umiyak. Hindi niya alam kung paano sasabihin sa kanyang lolo ang lahat ng nangyari na nagpabago sa pagkatao ng tiyo Eman niya. Lolo, hinawahan si tiyo Eman ng hari ng mga aswang talon. Aswang talon? Lintik, paano kayong napunta sa masukal na lugar? Hindi lolo, hindi kami nakarating sa masukal na lugar. Inumpisahan niyang ikuwento lahat.
sa sabong, kay Mang Oleg at kay Gaston, at kung paano sila napunta sa bahay ni Gaston at naabutan ng atake ng halimaw. Kitang-kita niya ang pagpatak ng mga luha ng matanda. Alam nito ang mga aswang ng talon at alam nito ang pagiging mabangis ng mga yon. Tay, huwag kang makinig sa kanila. Ako ito ang iyong anak. Hindi tinignan ni Lolo Susino ang anak. Tanging pag-iyak lamang ang ginawa nito. Gisingin mo naman ang diwa mo bilang mortal, Eman. Maawa ka kay Lolo Susino. Huwag mo na siyang linlangin pa, parang awa mo na. Ikaw pamangkin. Kaya mo lang ba akong talikuran? Magkasama tayo mula kabataan. Wala kang hiniling na hindi ko binigay. Kahit babaeng minahal ko'y pinaubaya ko rin sa'yo. Bigla na lamang siyang nilamon ng pusong mamunya. Nawala ang tuon niya sa kanyang utak. Hindi, Lito. Huwag mong alalahanin ang mga nakaraan ninyo. Parte na iyon ng mga alaala. Sambit ni Gaston. Naguluhan na siya sa kanyang damdamin. Tinignan niya ang kanyang lolo at umiiyak pa rin ito. Kayang-kaya mo pala talaga akong ipagkanulutay. Anak, patawarin mo ko pero hindi ko nahahayaan na mangyari ang minsan nang nangyari sa baryong ito. Muli na naman itong humalakhak. Sa pagkakataong yon ay bigla na lamang itong naging halimaw. Tumambad muli sa harapan ni Lolo Susino ang nilalang na nanalasa 7 taong gulang pa lamang ito noon. Ang isang nilalang nakamuntik ng pumaslang dito. Ngunit dahil sa isang babae na hindi na nito maalala pa ang muka, ay nailigtas ito sa kamay ng halimaw. Lito, takpan mo si Lolo Susino! Mabilis na utos ni Gaston. Nang makita ang pagsalakay ni Eman, tinusok nito ang kanyang likod ngunit dahil sa bertud ng gabi na naging proteksyon niya ay hindi tumalab sa kanyang balat ang matulis na buntot ng halimaw. Ako nang bahala dito sa kaliwa. Ikaw ang bahala dyan sa kanan, Gaston. Utos naman ni Omita. Siya'y protektado ni Lolo Susino habang nasa gitna ng 2 estranghero na may kanya-kanyang katangian at kapangyarihan. Sige, Omita, maging alisto kayo. Halos masira ang bahay ni Lolo Susino sa bawat pag-atake ng halimaw. Nagmamadali na rin itong magapi ni Gaston. Naging mas mabangis ito. Sunod-sunod na rin ang pag-atake ng dila at buntot ni Eman. Unang natsyempohan ni Gaston ang mahaba nitong dila. Hindi naging handa ang nilalang sa maliksing galaw ni Gaston. Huling-huli nito ang mahabang dila ng halimaw. Sa sobrang sakit at sa sobrang pamimilipit ay hindi rin ito napagandaan ng atake ni Omita. Pinutol ng diwata ang buntot ng nilalang. Mas lalong tumindi ang paghiyaw nito. Namimilipit at napahiga na sa sahig. Dahil sa pamimilit nito'y wala na itong pokus sa sarili. Hindi na binigyan pa ng pagkakataon ni Gaston ng binata. Tinarak na nito ang mahabang espada sa dibdib ni Eman. Tiyo Eman! Sigaw ni Lito. Biglang nagpabago-bago ang anyo ng nilalang hanggang sa umusok ng kulay itim. Mabaho at nakakasulasok. Kaya mahabang pagtakip sa kanilang bibig at ilong hanggang sa tuluyan ng lumisan ng itim na usok. Naiwan ang katawan ni Eman, wala ng buhay. Maingat na lumapit doon si Lolo Susino. Malungkot na pinagmamasdan ng kawawa at inosenteng anak. Agad din itong nilapitan ni Lito. Patawarin mo ko, Tiyo Eman, hindi ko sinasadya. Sambit niya. Napalingon siya kay Lolo Susino nang bigla itong magsalita. Naulit na naman ang nangyari 8 dekada nang nakararaan sa mismong baryong ito, dito sa baryo Malsibog. 87 taon na si Lolo Susino at 7 taon ito nang mangyari yon. Naabutan mo pa palang pangyayaring yon, Lolo Susino? Biglang tanong ni Omita na nooy bigla na lamang lumitaw sa harapan ni Lolo Susino. Nagulat ang matanda sa naging presensya nito. Sino ka? Lolo Susino, ako si Omita, ang diwata na sinasabi kanina ni Lito. Totoo ka pala, bakit hindi ka nagpakita kanina? Ngumiti lamang si Omita sa tanong ng matanda. Sige na Lolo, sagutin mo na ang tanong ko. Naabutan mo pala ang pangyayaring yon
8 dekada nang nakakaraan. Ay oo, 7 taong gulang ako nung manalasa ang aswang ng talon. Buong angkan yon, marami sila, maraming buhay ang nawala. Dahil lamang iyon sa mga naghuhukay ng ginto, mga treasure hunter kung tawagin. Ano naman ang tungkol sa mga treasure hunter, Lolo? Sila ang mga unang nambulabog sa tahanan ng mga aswang noong sinubukan nilang hukayin ang maalamat na kaban ng ginto noong panahon ni Solomon. Biglang sabat naman ni Gaston. Haring Solomon sa Biblia, nayari na, daang-daang taon na yun eh. Paano ba naman nila nalaman na nasa talong yun ang kaban ng ginto? Kwentong bayan, mabilis na nagpasalin-salin sa bibig ng mga tao. Walang media sa panahon na yun na po, ngunit may tenga ang lupa. At may pakpak ang balita, kaya lahat ng magiging kwentong bayan, mabilis na lumalaganap sa mga kanayunan. Kwentong bayan ba tungkol sa mga ginto ni Solomon? Hindi ko rin alam, malamang. Anong alam mo sa kwento ni Lolo? Tanong niya kay Gaston matapos nitong sumabat. Marami itong alam na kwento noon ng Baryo Malsibog. Si Umita, siya rin ang diwatang nakipaglaban sa mga asubang ng talon na yon. At itong espada, ito ang ginamit na pamuksa ng lolo kong albularyo nun. Ang lolo ko ang naging unang ginabayan ni Umita. Naipasa lang naman sa akin ng lolo. Ang astig, ito yung sinasabi nila sa Ingles na history repeat itself. Mukha nga kaso sa ibang pagkakataon at sa ibang sitwasyon. Malamang ibang sitwasyon talaga. Ano't kay talino ng Mang Olek na yun, gawin ba naman tandang ang isang diwata? Ganon sila kamakapangyarihan. Oo nga naman, pero bakit dito lagi sa Sitio Malsibog ang punderya ng aswang ng talon? Ang dalagang si Leticia, siyang habol noon ng aswang ng talon, pero tiyak akong wala nang angka ni Leticia dito. Inutos ko sa kanya na lisanin nila ng kanyang angka ng lugar na ito. Siya na lang ay huling pananalaki na nila ito. Hindi ako sigurado, Lolo. Patuloy rin ang kanilang angkan. Palipat-lipat din sila ng tahanan. Kaya hindi ako sigurado kung hindi na sila magiging perwisyo sa mga tao. Sa susunod pang mga henerasyon. Noong 7 taon ako, isang diwata rin ang nagligtas sa akin. Hindi ko lang maalala ang itsura. Sobrang bata ko pa kasi noon eh. Inilipad ka ba ng diwata, Lolo, dahil sa mabilis na pananalakay ng buntot ng aswang ng talon? Paano mo nalaman yon? Kahit sila ni Lito hindi alam ang tungkol sa kwentong yon eh. Ayokong alalahanin ng bangungot na yun sa buhay ko. Kamuntik ako mapaslang ng aswang ng talon kung hindi mabilis ang kilos ng diwata. Sabi na Lolo, maniniwala ka ba na ako yung diwatang yon? Ang sumagip sa'yo nang mapaslang ko ang aswang ng talon. Hala ka, pagkatanda mo na pala, diwatang Umita. Oo naman, libu-libong taon na akong nananahan sa mundong ito. Marami na akong ginawang kabutihan at kinatutuwa ko yun sa aking mismong sarili. Astig naman, sana ganun rin kaming mga tao. Saka kami rin natutuwa na sa isang kagaya mo na tumutulong sa aming mga tao. Salamat, Lito. Tao tayo, apo, sila immortal. Kaya hindi sila mamamatay. Tama si Lolo, sobrang ikli lamang ng buhay nating mga tao dito sa mundong ito. Kaya lagi kong paalala sa inyo, apo, ingatan ang buhay, gamitin sa makabuluhang bagay, dahil maraming pagkakamali na maaaring hindi na maulit, gaya ng pangyayaring ito. Masakit sa akin ito. Anak ko si Eman at bunsong anak, kaso'y wala na akong magawa pa. Kahit masakit, tatanggapin ko. Ganun talaga. May mga pangyayaring hindi natin inaasahan. Huwag mo ring sisihin ang iyong sarili, apo. Salamat at naiintindihan mo ang sitwasyon, Lolo. Ganun talaga, hindi natin inaasahan ito. Walang may gusto nang mangyari ito. Naging malagim ang araw na yon sa kanilang buhay. Ang masaklap, ang hirap ipaliwanag sa mga taong kasalamuhan nila kung paano namatay si Eman. Tiyak na maraming hindi maniniwala sa kanila, kaya ang nangyaring minsan ang nangyari sa buhay ni Lolo Socino at sa kanilang buhay ay mananatili na lamang na lihim na kwento ng kanilang angkan. Patuloy sa paglalako ng alimango,
hanggang sa makasalamuhan niya si Amar, ang kanyang naging kasama sa buhay. Sa lahat ng bagay, sa hirap at ginhawa, ay ito ang kanyang naging karamay. Sir Joseph, maraming pangyayari sa mundo na maaaring magbigay aral. Maraming pagsisisi na lahat ay laging nasa huli na. Ngunit tayong mga nagkakasala, ang mahalaga ay marunong tayong bumangon at ang pagkakamaling dati nating tinahak, kailangang iwasan at huwag nang uulitin pa. Hanggang dito na lamang po ang kwento, Sir Joseph. Maraming salamat po sa inyo. Yun, kakaibang kwento naman ito ni Lito, saka ni Eman. Kayo, anong masasabi niyo sa kwentong ito? Parang bago sa pandinig ko to eh. Yung aswang ng talon tapos Diwata siya si Gaston. Napakahusay na antingero tapos aswang na sabungero. Grabe no? Kayo, anong masasabi po ninyo sa kwento natin ngayon? Hintayin ko po yan sa comment section.